Bawal nang maging kontratista ang mga miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, yan daw ay para maiwasan na ang conflict of interest. Para sa update, magbabalita live mula sa opisina ng ICI sa Taguig, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano yung dahilan ng pagpunta ni DTI Secretary Cristina Roque dyan sa ICI? Cheryl, pumunta nga rito sa Independent Commission for Infrastructure ICI si Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Ito raw ay para ipaliwanag kung paano nga ba ang registration process at ang mga guidelines na ipinatutupad ng ahensya patungkol nga dito sa mga kontraktor at paano nga ang kalagayan ng mga investigasyon na isinasagawa ng komisyon para siguro na masilip at tama ang proseso ng pagbibigay ng lisensya ng ahensya sa mga kontratista ng iba't ibang mga flood control projects at mga kontratista in general ng pamahalaan. Paano raw yung gagawing implementation ng pagbabawal sa PCAB members na maging government contractor at kailan ito effective? Sa ngayon, Cheryl, ay nabuo na yung guidelines na bago ng DTI para nga dito sa mga bagong aplikante ng PCAB. At ayon sa kalihim ay mayroon ng mga bagong personalidad na mga presidential appointees din, at yung mga pangalan na ito ay sa mga susunod na araw ay maaari na raw mag-assume na ng kanilang mga position. Pero Cheryl, malinaw ang ibinigay ni Roque na guidelines, dapat daw ay hindi nito kapamilya ang sinuman ng mga nasasangkot sa mga flood control scandal, naging bahagi nga ng top 15 ng mga kontraktor na ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil daw ang mga ito ay kailangang masuri at masusi talaga na maimbestigahan para nga hindi na maulit na mga ito ang kaparehas na kinahinatnan ng mga kontratista dito sa maanumalyang flood control projects ng ating pamahalaan. Bukod dun sa top 15 contractors na may kaugnayan sa flood control scandal, meron pa raw bang ibang posibleng matanggalan ng lisensya? Cheryl, marami. Ayan ang binunyag dito ni Secretary Roque, at ayon sa kanya hindi lamang itong top 15 contractors kundi yung iba pang mga kontratista na ayon sa kanya ay patuloy na iniimbestigahan na ng DTI at ng PCAB para nga masiguro yung tamang pagproseso ng mga ito, at bukod pa dyan ang posible na pagka-revoke ng mga lisensya ng mga ito. Isa pa sa ikinababahala ng DTI at ng PCAB ay naaapektuhan na nitong iskandalo ng flood control projects ang iba pa ng mga aplikante ng PCAB para sa kanilang lisensya dahil nga raw madami na at mas nagiging masusi na ang kanilang proseso nito. Magkakaroon din ba ng mga bagong panuntunan ang PCAB doon sa mga bagong mag-a-apply bilang contractors? Kasama na dyan, Cheryl, yung hindi dapat na kabahagi nitong nangyayaring flood control scandal, At bukod pa dyan, wala dapat na kapamilya na mga konektado doon sa mga personalidad na nauugnay na nga dito sa mga flood control projects. At bukod pa dyan, dapat daw ay sapat ang background ng mga ito sa engineering, At bukod pa dyan, ang kapabilidad ng kumpanya na ito para maging AAA or quadruple A na kontraktor, yung sapat na pera para nga hindi nga magkaroon ng mga hiraman ng mga lisensya at sabuatan para makakuha ng mas malalaki at mas malalaki mga proyekto ng pamahalaan. Nagsalita na rin ba ang ICI patungkol naman dun sa mga iba pang personalidad na nadadawit sa usapin ng korupsyon? Hinihintay pa rin natin, Cheryl, kung ano na nga bang magiging aksyon ng ICI dito, kagaya na lamang sa naging affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez, at kung ipapatawag nga ba yung mga personalidad na idinawit niya rito sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan maging sa budget insertion. Samantala, Cheryl, ngayong linggo ay inaasahan natin dapat ang pagbalik ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pero sa ikatlong pagkakataon ay hindi muli ito natin nakikita pa rito sa komisyon dahil ayon kay ICI Executive Director Brian Kifosaka ay mayroon pa rin daw itong sakit at muli itong magbibigay ng medical certificate para patunayan nga ito. Samantala, mamayang hapon naman, Cheryl, ang ilan sa mga personalidad, Sina Commissioner Andres Reyes at si dating DPWH Secretary Babe Singson ay pupunta ng Senado para nga magbigay ng impormasyon sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan at ang progreso ng isinasagawang investigasyon ng komisyon. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.